7 tips or things you must know before visiting HK Disneyland. And yes, last June nga ay nagpunta kami ng entire family ko sa Hong Kong Disneyland. And here's some tips para sa inyong mga mima para naman hindi hassle ang inyong pagpunta. And first on the list nga ay consider the weather or the season kung kailan kayo pupunta. Nung nagpunta kami ay napakainit nga talaga. So this means kailangan namin ng panangga sa init. Kaya importanteng magdala ng mini fan, water bottle at syempre payong na din at pamaypay. Sobrang init talaga lalo na kapag may bata kang daladala ay kailangan talaga meron ka ng mga ito. Next is a baby carrier and a stroller. A baby carrier, medyo napagaan niya ang buhay ko kasi minsan hirap na din ako magtulak ng stroller. And for the stroller, it's okay kung ayaw niyo magbitbit, pwede naman kayo mag-rent inside Hong Kong Disneyland. Pero syempre, costly din ito sa inyo. So extra budget is needed. More of lakads talaga yung gagawin dahil napakaluwag ng lugar kaya kailangan talaga ay may stroller ka kung hindi mo kayang buhatin si baby ng sobrang tagal. And of course, the carrier also may help para naman makakilos ka at makapagbitbit pa ng ibang daladala ninyo. And of course, third, wear your comfortable clothes and bring extra clothes also for everyone, especially for your kid. I think kahit anong season pa yan, sa ganito kalawak na iikutan mo ay talagang pagpapawisan ka. So, kailangan may extra clothes ka. And as much as I wanted na mag-OOTD ang baby Eliana ko, alam kong hindi siya magiging comfortable doon dahil sobrang init nga nung araw na yan. Kaya minambuti ko na lang na puro comfortable clothes lang ang kanyang suot. Yun lamang ay akin lamang mga miha, kayo ay bahala naman kung gusto nyo pa rin mag-OOTD si baby. And for your mode of transportation, I can recommend the MTR or the tram when going to Disneyland. Based on our experience, mabilis kasi ang pagpunta doon at syempre mas affordable lalo na kung madami kayo sa family na pumunta. And using the tram, you will have the chance to ride yung Disney train nila. And of course, don't forget to download the Disneyland app para makita ninyo kung ano yung mga open na attraction and syempre mag-plan ahead ninyo kung paano nyo mapupuntahan yung mga gusto nyo pang attraction. In our case nga ay puro chill lang yung mga pinuntahan namin kasi nga marami kaming kids na dala at seniors din. So dapat dun lang kami sa chill at medyo malalamigan ng mga kasama naming kids and adults. Of course, sa dami ng magagandang makikita mo ay siguradong malulobat talaga yung mga phone ninyo and camera ninyo. Kaya it's a must-have na magkaroon ng power bank para makapag-charge agad kapag medyo nalobat na. Napakahaba ng araw na gugugulin nyo talaga sa Disneyland at sa tingin ko ay kulang pa nga talaga ang isang araw para ikutin ito. Kaya must-have na magdala kayo ng power bank. And lastly, if you are a parent like me, bring a lot of patience and energy kasi grabe talaga nakaka-drain ang mga kids sa ganitong lakad. Just make sure you are physically ready mga mi sa ganitong lakad. And lastly, para sa bonus tip naman for accessories and food, mas okay kung ang accessories ay bilhin nyo na sa ating mga online stores dito sa Pinas. Plus, for the food, try to bring your own snacks and pack lunch. Huwag lang kayong magdadala ng babasagin kasi haharangin talaga yan sa gate. O siya, hanggang dyan na lang muna. Sana makatulong ito sa inyong travel to Disneyland. Hanggang sa muli, Agiyama!